Papwesto ako dito. Yan, Kuya Kito po. Papwesto ako dito ng 2x. Opo. Uy, baka mahuli. Hindi iniikot yan. Uy, hello po. Welcome sa studio ko. Sino to? Kasama nyo? Hindi po. Uwi ka na. Guys, Francis Magundaya. Mga hindi na kilala. Child star. Current artista and nagdi-direct na rin ngayon. Dancer din. Kumakanta ka ba? Kaya nga maulan yung mga kanta ko kanina. Si Angel Locsin, naging Darna, di ba? Siya Si Ding. Mali. Ay, iba yun, boss! Tapos sa Ariana. Sino siya sa Ariana? Naalala mo po yun. Adrian. Hey! Hey! At sa current na show, sa It's Okay Not To Be Okay. Pasok, Joshua. Joshua, sample. Kunyari, ito si Angel. Ann Curtis. Ann Curtis. Nakatingin ka na ba ng left hook? Ayan, maraming salamat, Francis. At inaunlakan mo kami sa iyong napakalaking studio lang naman. Nirerentahan to. Oo, napaparin talaga kami dito. Ito yung cyclorama na yan. Ganyan lang yung mga mga kliyente nyo. Anong name ng studio mo? Studio 79. Gano'n na to katagal? Andito na siya simula nung binuo yung building. So siguro mga 10 years na to. Pero ako mismo dito parang 1 year pa lang. Dati kasi super club. Ito yung bouncer no, naiiwan. Napansin ko kasi may mga brand, hindi ko napapakita pero may mga brand. Ay, dito pwede natin pakita. Oh, sige. Ito sa isa mga favorite ko, Cup of Joe. Kasi yung Multo album nila, kami nag-shoot para sa concert nila. So nung in-invite nila kami para maparinggan yung buong album, dinekot ko to. Tapos pinapirma ko na lang sila nila. Joe, sila yung, di ba? Isa multo. Yun, yung mismo. Pero kunyari, hindi mo alam, may naka-repeat lagi sa kotse yun. Minumulto ka ba? Ano nung nabumulto sa'yo? Ayan! Sobrang saya na tong piece na to kasi ang saya nila kasama. Ito si Liit, si Gigi ba to? Ayan, si Gigi Delana, lalabas na hopefully by this time na lumabas yung MV. Ay, yung vlog. Ito yung nag-i-interview, di ba? Yeah, si Jo Marie. Kasama ko to umaarte before. Tapos parang sabi ko, Tols, parang bagay ka kay Gigi. Pwede bang umaarte ka saglit sa MV namin? Ikaw nag-direct ng MV? Opo, yes po. They're directors for Gigi's Ulap and part of 79 Film Production. So, ang tawag sa'yo, direct talaga eh, no? Director ka din eh, no? Baka nalilito muna kayo na from our child star eh. Hindi pa natin nadadaanan eh. Babalikan natin yon. Pero ano pa ba yung ibang nandito? Hindi ko sinasabi publicly, pero si Myrtle Sarosa, part siya ng 79, part siya ng team. Ilan siya? Siya si 79. De, pero ito shoot namin to para sa release ng bagong game ng MiHoYo, yung gumawa ng Genshin Impact. Yung Zenless Zone Zero, nung nirelease siya sa Philips sa mundo, gumawa ng music video si Zenless para i-reveal yung game. So kami nag-shoot ng music video nila. Tapos si Myrtle nag-cosplay as one of the main characters. Tapos ito si Atasha Mulak, nasa Bad Genius siya ngayon, yung adaptation ng Bad Genius. So ito yung bago gawin yung adaptation. Nag-shoot siya ng music video. Doon siya sa second floor, kuya. Dami mo na rin naging project out of acting, no? Actually, nag-connect din siya dahil halos lahat yan, Viva, except si Myrtle. So dahil alam nilang Viva din ako, nagka-bridge bigla na parang, uy, si nagdi-direct, contact nga natin, gano'n. So, lahat dyan, sinong pinakaayaw mong katrabaho? Parang ito yung Hindi, ako yung sila kasi kapag merong nag-iinarte sa set ko, din ako nag-iinarte din ako eh. Nagagalit ka ba? Oo, pre! Ayun, oh. Ayan na, nagalit, ang bilis oh. Pero hindi naman sa hindi sa pagbababa ng tao. Not to that point. Pero kasi, dati nung bata ako, tataka ka, parang bakit may mga direktor na naninigaw, nagagalit, diba? May experience nga ako na mamato ng script eh. May nung naging direktor ako, naintindihan. Di kasi may oras yun eh. May pressure ng kliyente, ng oras. Tapos parang isipin mo sa artista mo, dapat alam niya na yan eh. Dapat di mo na tinuturo yan. Testing nga, pare. Kunyari, sinabi sa'yo, hindi ka na mahal. And action. Hindi mo na mahal. Ganon yung maging magagaling na artista talaga. Kinukuha galing sa personal experience. Direct, ako muna. Ano yung ganun lang? Ano yung mga bata? Meron ka ng iba. And cut! Ganda! So, nung child star ka, bro, paano hugot mo nun? Kasi to, malalim na to eh. May kanya-kanyang teknik yung mga direktor nun para magpayak ng artista. Nung panahon ko, sasabihin lang sa akin ng direktor, gagawin lang sa akin, gagawin ako, Kiko, iiwan ka na ng nanay mo kung di ka umiyak ngayon. Gagawin na ako, iiyak na ako. Tapos gagantuin nila nanay ko, Mami, alis ka muna, Mami, alis ka muna. So ito ko nanay ko, aalis. Iyak talaga ako. Alam ko, iniiwan ako. Pero dati yun, syempre, gagawin nila
Relax, alas 2 na ng umaga. So ngayon bro, ano yung hugot mo ngayon? Nung inaral ko na siya, naturuan ako ng mga technique niyan. May mga method. So, yan, si Piolo, sila Joshua, alam ko ginagamit nila yung Chabak. Meaning, Si Chabak, ano siya, acting coach siya sa US. Gumawa siya ng sarili niyang method. Boss, gusto ko napunta. Gusto ko sabihin sa'yo. Harapan, gusto ko sabihin sa'yo. Boss, alam ko dapat lumaban ako. Alam ko dapat may ginawa ako. Patawarin niyo ako, boss. pero bro, hindi naman sa ano, kung pwede mo lang disclose, traumatic ba yung naging experience? Hindi naman. Pwede bang lumipat tayo para... Pwede. Totoo ba yun? Traumatic talaga? Oo. Di siguro nung bata ako, hindi ko alam na ano siya, traumatic kumbaga. So nung tumanda-tanda ako, doon ko na-realize na parang, ay, kasi bata pa lang talaga, min. Parang si Cyril, before pumasok siya ng PBB, nagkaroon kami talaga ng moment na, kamusta ka nung bata ka? Nag-trauma sharing kami, no? Sabi ko, kapag bata ka pa kasi, umarte kasi mula bata. Tapos mabait si Lord, marami kang projects, medyo hindi tumigil. Tapos biglang nawala. Ganun sa showbiz eh. Parang point ko nun is, kapag bata ka, tapos ang alam mo lang is, yung identity mo, based lang sa actions mo. Kunyari ako, okay ako umarte nung bata ako. Tapos sabi nila magaling ako. Tapos biglang mawawala yung trabaho. So ano, hindi na ako magaling? May ganon. Dinaan ko pa sa counseling. Magpa-counsel talaga ako parang, saan galing tong insecurities ko? Naka-affect talaga. Oo, nakaka-apekto siya. Alam ngayon, yung mga cancel, ano pa ngayon? Hindi ako fan ng cancel culture talaga. Very ano siya, selfish and problematic way of thinking. Kasi pinaiiral ng mga tao yung pagiging self-righteous nila rather than pagiging empathetic. Parang hirap naman yung mabuhay sa mundo na walang empathy. Tama. Paano nangyari? Paano ka ulit nakasama? Okay naman. Ikaw! May tanong muna ako. Paano ka muna nag-start? Bibukid daw talaga ako nung pagkabata, which honestly, common trait siya sa maraming child stars. So, dati nun, parang naisip ng airmats ko, pagkakitaan ko kaya pagkikibukid nitong batang to. Nilaban niya ako sa mga commercial. Tumatakbo kami Makati, taga-Caloocan kami nun. Parang isang beses ata nun, sinamahan lang namin yung kaibigan ng airmats ko mag-audition. Yung anak nung kaibigan. Pero ako yung nakuha. Nagtuloy-tuloy ngayon. Trinay niya i-take sa next level. At that time, ang next level ng pagiging commercial model is TV. So, nang-audition ako para sa Darna. Tas yun nga yung next big break ni Angel Locsin at the time. Oo, crush ko. Hindi kasi pre, nung bata ako tol, wala, masaya lang ako eh. Parang, uy, Ate Angel. Nung nakita ko yung mga litrato ngayon, parang, grabe! Parang naman. At saka ate ko yun eh. Pero kumbaga, para maintindihan mo, ganun pala yung impact niya. Teka, sa family mo, ikaw lang ang artista. Actually, dalawa kami ng utol ko. So yung nanay ko may dalawang bala nun. Papapasok siya ng Makati, nakaganyan siya. Pag di nakuha yung isa, may isa pa siya. Dahil doon, nakumpleto ako, nagka-gameboy ako. Kumbaga, natulungan ko yung magulang ko. Hindi naman kami naging breadwinner, pero comfortable kami. Tapos eventually, nung nakita nung bunso namin na si kuya, puyat lagi, mayaw na. Ngayon ba ganun pa rin ang culture? Oh, man, alas stress na nga pack up ko kanina. Pero dahil may Eddie Garcia na, mas conscious na sila. Bakit hindi ikaw si Ding? Di ba si Ding ang bato? Iking, di ba? Iking. Iking. Ikaw ba may tinatago pang bato dyan? Iking eh, no? Iking. Pero pagkaintindi ko dyan, si Ding yung kila Vilma Santos. After ko si Buboy Villar, Carding. Tapos nung kay Jane De Leon na, actually, tanong na lang kung pwede ako bumalik. Akala ko babalik ako as me. Malaman ko, ano daw ako, robot? Ako ko, ha? At that time, parang hindi ko alam kung ano ba talaga yung magiging direction ko na as an artist. So, nag-decline kami, respectfully. Paano binabalanse yun? Kasi, ba't ka ba nag-direct? Pelikula? Ads ba? Or both? And taga-artista ka. So, ano yung mas ngayon sa'yo? Pareho ngayon eh. Hindi na ako nakakatulog. Huwag niyo i-glorify yung overworking na culture. Hindi siya masarap sa mental health. Para lang may context may ginagawa kaming show ngayon sa TV5. Pero at the same time, may pinaghahandaan akong 2-day shoot. So mahirap siya, pero nababalance ko siya through delegation. Example lang, jowa ko. Hi baby! Siya na nag-handle ng finance nung production. So minsan siya na rin umarap sa kliyente. Siguro mapapaisip din kayo, bakit hindi na lang ako mamili ng isa? Bakit nga? At the end of the day kasi hindi ako actor, hindi ako dancer, hindi ako director. Artist ako. So, ang artist, multidisciplinary siya eh. Teka lang, okay lang switch tayo dito sa second. Ay, parang maganda dyan Sorry. sa may basketball. So, tuloy natin.
Bakit ba ano? Bakit multidisciplinary? Yung sinasabi ko kanina, nakuha ko tong idea na to sa isa pang director. Nagulat ako sa kanya, bigla siya nag-dive into music. Sabi ko, bakit ka bigla nagsulat ng kanta? Hindi ka ba napapagod dyan sa ginagawa mo? Sabi nga niya, at the end of the day, artists tayo. Bakit mo lalagyan ng walls ko nung gusto mong itry? Oo nga, no? Bakit nga? Tsaka sumasayaw ka rin, di ba bro? Alam ko nag-meet kayo ni Kit. Magkagrupo kami ni Kuya Kit. Magka-batch kami sa Star Magic. Hindi! Hindi ba? Nag-Star Magic Workshop ka din, di ba? Hindi. Oh, hindi namin alam ah. Doon lang yung audition. Teka, sumasayaw ka. Kailan to nangyari? Nag-start ata ako nun, 15 ako nun eh. Tapos, syempre lahat tayo idol Jabawakis, di ba? Dati gusto ko umabot sa ganong level. Then eventually, napasok ko yung community ng dance. Tapos sobrang na-inlove ako doon na umabot sa point ka na akala ko titigil ako sa pagiging artista. Kaya tinitingalaan ko talaga si Miko Bodo. Hindi, umalis ako kasi nag-college ako. Nag 1 year ako nun for college. Tinansya ko kung kaya kong pagsabayin kung either dance and film ba or film and acting ba. At the end of the day, ang naging conclusion ko is filming and acting and studying. Siyempre, kailangan ko isabay yun. May nangyari na ba na ikaw na yung nag-direct, ikaw pa yung artist? Oo, nung wala kaming budget. Si Sasa Girl ata gusto namin kunin nun. Ang ambitious namin, wala naman kaming budget. Para siya sa former member ng Alamat. Ano yung pinaka-gusto mong local film? Uy, ganda naman ng tanong. Isa lang ah, isa lang. Kasi judge ka namin. Huwag ka magtatanong ng ganyan, ang hirap naman. Ngayon, for Filipino, kakanood ka lang ng isang documentary na sobrang nag-speak sa akin. Kasi tungkol siya sa pagdedepensa ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Tapos, binaban siya sa Pilipinas. Directed by Direct Baby Ruth, Food Delivery. Tungkol din siya sa kwento ng mga fishermen natin na sinusubukan nga mag-deliver ng food sa sarili nating bansa, hindi nila magawa. So iba siya. Sa ngayon, yun yung favorite Filipino film ko. Oo, nasa documentary side siya. Pero sinasabi ko sa inyo, do yourself a favor. Masasabi mo ba bro na yung status ng local films ngayon, yung pag-treat ng tao, ng audience doon, same level with Hollywood films? But, we're getting better. Nakita mo na yung trailer ng Quezon. Ay, sorry. Yung associate producer ko, na friend ko, umarte din siya dun. So, medyo dumadami kaming multidisciplinary artist. Yung friend mo bang yun? Pwede ko rin maging friend? Pwede, bait yun. Swabe din yun. Sino siya doon? Si Therese Malvar. Siya yung parang batang babae na nandun. Feeling ko makakuha natin yung essence ni Quezon. Kaya ko nasabi na papunta na tayo dun and we're getting so much better is because nagkakaroon tayo ng sariling universe. Nagkakaroon ng Bayaniverse. Tingin mo dad ba mag-superhero rin tayo? Tingin ko hindi lang superhero ang dapat natin puntahan. Kasi maraming magandang original na kwento ang Pilipino eh. Pero maganda ang comics. Ang mahirap lang kapag nag-superhero tayo, big budgeted films kasi yan eh. Wala pa tayo dun. But, by the time siguro na umabot tayo dun, mayroon na tayong budget. Yung Voltes 5. Ganda na Voltes 5, pero definitely budget restraints yun. Gusto nyo, lumipat tayo ulit? Oo, sa malamig ang init. Dahil sa tingin mo, sino dapat ang mas makapangyarihan? Ang director o yung artista? Uy, ganda nun oh. Di ba dapat yung producer o yung director? Easy answer, director. Kasi di ba dito lumalabas artista yung may... Hindi naman, okay. May mga artista kasi na ang tagal na nila sa industriya, alam na nila ginagawa nila. At may mga direktor na tulad ko, bago, may mga dapat pa ako matutunan. Pero kasi kapag director ka, it doesn't mean na magdidirect ka ng mga bago. Sometimes magdidirect ka ng mga veterano. Pero at the end of the day, dapat director. Kasi yung voice, yung tone, yung mood ng isang project, magdedepende yan sa director, hindi sa actor. Parang Superman, di ba may dalawa na tayong Superman, si Henry, tsaka si... Anong mas trip mo dun? Ito nga, may different voices kasi. Pero easy answer din, mas gusto ko yung bago. Pero if you see, may two different voices eh. Si Zack, ang voice niya is, kasi katoliko siya eh. So, pinagmumukha niyang Diyos si Superman. Eh si Gunn, gusto niya si Superman, kayang yakapin ng bata. Which is comic. Which is comic accurate. Tapos kita mo yung voice na yun ni Gunn, kahit sa Guardians. Gusto niya, tao, kahit raccoon ka, meron kang human emotion. So, iba, yung point ko lang na, yung voice na director, yung isa sa mga pinaka-importanting bagay, kaya nabebenta yung pelikula. So, dapat, kung ano yung gusto ng director, sana, yun yung ginagawa. Sana director pa rin. Kaya lagi nagka-clash kayo ng producer, no? Hindi, jowa ko yung producer. Nasa movie tayo, kung ikaw gagawa ng pelikula, anong genre ang... Dalawa. First is gusto ko ng rom-com, men. Gusto ko talaga ng rom-com. Ano tayo, men? Tayo nga nag-invent ng word na kilig eh. Tsaka ang hiling natin sa K-drama. And gusto ko mag-docu. Anong type of na lang? Right off the bat ngayon, wala. But, alam ko kung anong direction yung gusto ko sanang puntahan. May kaibigan akong filmmaker. Pangalan niya sa Instagram, Beef Mami. Ang ginawa niyang documentary is tungkol sa mga nagsusulat ng art sa mga jeep. Di ba ang ganda? Atin yun eh. So, ang ganda kung meron tayong ganong klaseng kwento. Mape-preserve
yung ganong ano, no? Na-curious lang ako kasi nabanggit mo na, actually, to be honest, di ko alam na may girlfriend ka pa. Na paano mo napagsasabay yan? Sige, magka-work kayo, pero ang dami mong ginagawa. Paano yan? Marami kaming trials and errors na ni Camille. Since mas matagal ako sa industry, kailangan ko ipasa sa kanya lahat to kasi hindi niya naintindihan nung una. Until eventually, naging part siya ng gets niya. So parang ngayon kaming long hours. Nagkaroon kami ng system. Ang priority ng system na yan is kami. Para magawa namin yung job namin na maayos. So, hindi counted ever ang work hours as date hours. Dapat meron kami separate time on our own. Tapos, isa pang system namin para mapagsabay nga lahat is nag-uusap kami ng work sa Telegram lang na naka-channels. Tapos sa Messenger, kami lang yon. Never kami mag-uusap ng trabaho doon. So at the end of the day pa rin, lagi namin sinasabi sa isa namin, ano tayo, magkakampi. So kahit magkamali ako, magkamali ka, it's never to attack you, it's never to attack the relationship. Ganun pala dapat. Akala ko, bahala na eh. Away-away na eh. Dumaan pa kami sa counseling din. No? Effective. Ang point kasi ng counseling is to figure out ano yung problema eh. Kung hindi kayo comfortable sa counseling at kung kunyari wala man tayong means para magpa-counsel, try nyo na lang i-figure out on your own kung ano talaga yung problem. Paano rek pag di talaga ma-figure out on their own? Kung bakit di nga kayo para sa isa na. Pero ano din talaga, talagang constant na nag-uusap kami. In a way, medyo sacred siya na kapag magkasama kami, nakamute yung trabaho. Bigyan mo na ng pang 9,999 na question. Meron ka daw tinanggihang parang film, tapos mas pinili mo mag-perform sa It's Showtime kasama yung family. Totoo ba yan? Totoo siya 60%. It's okay to be alone, pero it would be better if you're with someone else, especially with your family. Ano pa kasi ako nun minor pa ako nun kuya, na syempre, mas gusto kong makasama ko family ko. Maganda yung memory na yun, kuya. Actually, buti na bring up mo. Kasi yun na yung last time na nag-perform ako kasama si daddy. Kung may ide-direct ka na artista, Uy, ang ganda niyan. Kung kunyari, rom-com na lang. Sana, kung rom-com man, makadirect ako nung hindi ko alam si Sikat na pala. Pero feeling ko nagawa ko na rin in a way kasi kailan sila Ashtin, yung sa Mutiana Section E. Hindi ko alam na ganun kalaki impact nila nung direct kami. So, sana ma-recreate ko yun. Dream project nga, tapos big name. Men, gusto ko ng tol. Gusto ko ng Jody Santa Maria, pre. Uy, mabigat yan, boy! Alam mo, naalala ko yung Jody, si Gamora. Zoe Saldana. Pati acting, pre. Pati acting. May thread sa Reddit. Summa cum laude ka? Magna. Pero ano pa yan eh. Hindi ko alam na magna ako until ako yung nag-compute. Ano yan? Parang nag-graduation rehearsal na. Alam ko na prioritize ko yung studies ko nung college ako. Tapos sinabi nila, hindi ka nag-Latin or parang sinabi ata nila cum laude. Masaya pa rin ako doon. Ni-reveal nila kung ano yung formula ng pag-compute nila ng grades. Sabi ko, teka, parang inconsistent yan ah. Tinek ko lahat ng grades ko simula no first year. Punta ko, magna pala ako. Sabi ko, hindi ako mapayag na to, boy. Lapit ako sa registrar. Pinakita ko computation ko. Ma'am, magna pala ako. Ganun ba? Sige. Doon namin na-realize, okay, so dapat pala, kinukompute mo on your own. So sa mga mag-graduate dyan, compute kayo. Hindi mo siya madadala sa tunay na mundo, pero masarap siyang ikwento. Magna rin to eh. Magna ka, di ba? magnanakaw. Hindi. Hindi, ng puso lang. Sa industry mo, mas madali mong makapasok pag may connection. Oo. Actually, kahit saan namang industry. Mas madali talaga, pero hindi ka magtatagal kung hindi ka magaling. Ang maganda sa industry natin, naaaral siya. Kailan mo nagamit yung artista card mo? Uy, dami. Isang bagay na pwede mong i-share. Sinungaling ako pag sinabi kong hindi. Pumasok ako niyan sa R9 sa EDSA. Hindi ko alam na bus lane. Ang nakakatawa pa doon, di ako makalabas. Barrier eh. Hindi ko masabi na, sir, taga Fairview kasi ako. Hindi ko naman alam to. Siyempre, ignorance of the law yan. Ayoko mag-abot. So sabi ko na lang, hindi ko ginagamit to ah. Pero may ID ako dito ng ABS. Taga ABS po ako. Sabi ko na nga ba, sir, kilala kita eh. Sige sir, may shooting ba ka ngayon? Totoo lang sir, wala eh. Pero makakaluwag sana kung pagbigyan niyo ako ngayon. Eventually, na-realize ko, the best way para makalusot kahit artista ka man o hindi, mag-submit ka lang. Sabihin mo lang, hindi, nahuli ka. Hindi, ako pala, ako huliin mo. Sir, labas mo yan. Sorry! Hindi, yung lisensya. Bigay mo yung lisensya mo, huwag ka na lumaban. Ang magic phrase ko lang dyan, sige cheap, yung pinakamura na lang po. Para mabayaran ko agad. Makukuha ko lisensya ko agad, makatrabaho ko agad. Yun na yan. Anong sinasabi usually after nun? Next time na lang. Tapos syempre, hindi ko na uulitin yun. Most of the time, since mga tao din naman yung mga MMDA, sabi nila, sige sir, make sure lang po na hindi nyo ulitin to kasi nga po one way siya. Baka makapahamak kayo. Ano ang sasabi mo sa batang version mo? Kunyari, nakita mo si
Iking. Batang version ko, huwag nyo ilagay identity nyo sa pagiging artista. Maging bata ka muna. Mag-aral ka, may paglaro ka, enjoyin mo yung work, oo, pero hindi ka artista. Bata ka lang. Yun yung pinaka-importante. Patitigilin mo siya right at that moment. O Baka. Though grateful ako sa mga nangyari nun. Kumbaga ako ngayon to dahil sa mga pinagdaanan ko, sa mga pagkakamali ko, mga napanalo ko, lahat yun eh. But kung kaya mo protektahan yung sarili mo dati sa mga hindi mo na sana dinaanan, sana ginawa mo na. But sa mga gusto mag-artista na bata, wag mo na. Anong age? Pag alam mo na yung halaga ng pera. Kasi business yan eh. Kung gusto ng mga bata umarte, magteatro na lang muna kayo. Foundation yun, ah. Or mag-workshop ka. Mahal yun, oo. Pero I promise, mag-aral muna kayo ng workshop, mag-perfect kayo sana ng isang technique. Pero di, kanya-kanyang oras naman eh. Kapag napunta ka dun, yun na yun. Pero kung kaya mo talaga, kaya mo mag-start sa basics, gawin mo muna. Tsaka mo aralin yung industry side, yung business side. Kasi hindi mo pagpatawad yung industry. Kaya nagkaroon na ng mga guild na sana protektahan yung mga actors natin. Commercial, bro. Aalaw mo o talagang hindi na? Oo, malaki pera. Pero, alaw ko. Kasi mas nag-enforce yung dole tsaka mga productions sa law. So kung bata ka, 4 hours ka lang. Kung ang call time mo 4 p.m., dapat umuwi ka na ng 8. Ganun na siya ngayon. Parang yung sinabi niya, parang pasok din sa mga parents. Ang pag-aartista po ng bata, hindi po siya highway sa kayamanan. Lucrative siya. May pera siya, opo. Pero mahaba-haba pong proseso yan. Maganda po siya for fame, pero wag po yun ang gawin yung basehan para magpa-artista ng bata. Wag po. Nakakaano po siya ng utak. Di ba nag-best actor ka na? Anong pakiramdam? Wala lang kasi parang hindi mo siya deserve eh. Ang gagaling kasi ng mga kasama ko noon. Nanalo ako sa isang festival. Ang gagaling ng mga kasama ko noon. Pero nung next na na-nominate ako, parang ayoko magpakita talaga, tol. Malalaki yung mga kalabang ko noon. Gusto ko siyang makuha one day. Feeling ko hindi ngayon. Pride lang as an artist. Wag sana ngayon. Marami pa akong kailangang gawin. Sa lahat ng film na nagawa mo, ano yung pinaka-favorite? Darna pa rin eh. Yung kasi nag-propel ng ng career ko. Tsaka bait sila sa akin. Alam niyo ang pangalan ko? Hindi ba kanina nabanggit mo na Iking ang pangalan mo? Yata. Okay ka na, direct? Sige, dahil okay naman yung mga sagot mo. Pwede ka nang damaan, pero huwag mo na lang uulitin. Opo. Siya may kasalanan. Ayaw kasi makatabi mo eh. Pwede ba sa likod to? Ayan, maraming salamat, Francis! Bago tayo, dahil dyan, nanalo ka ng isang CTEC monitor. Saan ka nila, bro? Pwedeng makita ngayon? Saan ka nila pwedeng sundan? Showing pa yung It's Okay to Not Be Okay sa Netflix. Sobrang saya nun gawin. May isa pa ako sa TV5. Na-launch na siya. Pangalan Para sa Isa't Isa. Kasing kanta ni Arthur Neri. Tapos, kung gusto nyo na makita yung director side ko, ayan, follow nyo na lang. 79 Film Production. Yung Instagram mo rin. Sa Francis the 79. Thank you so much, Francis! At kukunin mo kaming artista din. Uy! Kunyari, rekti mo sa ilala, anong role? Sir, ano ka nga? Awak ka ganyan. Yan. Tapos gano'n ka. Bouncer, pre. Oh, next! Lagay mo kamay mo dito. Pasok mo dyan. Tapos suot mo yung hoodie mo. Pwede magnanakaw. Pikit ka nga, Kois. Uy, Pwede tulog, pre. Buka. Gagi, P-pop, tol. Pwede. rek, ano yan, rek? Ay, gagi. Alam mo yung sa Baguio? Yung nalagyan ng piso! Pwede.